Welcoming you again, dear brothers and sisters, to this channel, Tumdi, and to our program, Jesus is Coming Very Soon. Sa ngayon ay gusto kong i-discuss sa inyo ang subject na ito. Ang title po ay The Most Awaited and Greatest Event That Will Ever Happen in History. Ang pinaka-importanting hinihintay ng sanglibutan na mangyayari sa malapit ng panahon. At itong sinasabi ko sa inyo na most awaited and greatest event na mangyayari sa future ay walang iba kundi itong tinuturo ng salita ng Diyos tungkol dito sa second coming of our Lord Jesus Christ, o sa ibang salita ay tungkol dito sa tinuturo ng Biblia na rapture or the rapture of the church or the taking up of the Christian people when our Lord Jesus Christ will come, o kung ang ating Panginoong Jesus ay darating. Itong doktrinang ito ay maraming kontrobersya na nangyayari sapagkat mayroon mga ibang tao na hindi sila maniwala o pinupulusupo nila itong doktrinang ito at ayaw nilang maniwala na may mangyayaring nasasabing rapture o pag-alis ng mga Kristiyano dito sa mundo at pupunta sila sa langit. Sapagkat ang nature ng rapture na ito ay sinasabi ng Biblia na kung pupunta dito ang ating Panginoong Jesus, excuse me, yung mga Kristiyano din ay marapture sila sa mabilis na paraan, o sa English ay itong sinasabing twinkling of an eye or in the blinking of an eye, ay mabilis na paraan ay maaalis yung mga Kristiyano o mga believers dito sa mundo. Kaya't maraming nagpipilosopo sa doktrinang ito at hindi sila maniwala at parang it is very impossible for them to believe this kind of doctrine that is written in the Word of God. At sa mga iba man ay kung hindi sila maniniwala ay siguradong ignorante sila tungkol sa pangyayaring ito, na hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa future na event o kung ano ang talagang mangyayari sa darating na panahon. So, ito ang kaignorante ng mga tao, mas lalo na sa hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus. At maski din sa mga maraming relisyon dito sa mundo ay mayroon mga ibang relisyon na hindi sila maniniwala sa doktrinang ito o itong event na ito na mangyayari sa future events. Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon na itong doktrinang ito about the rapture of the church ay ito ay talagang mangyayari sa
darating na panahon, and it is even in the very near future, ay mangyayari ito sa mga taong nagsasaliksik ng salita ng Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya't kung bakit ako ay i-discuss ko ito sa inyo ay sapagkat ako ay maniniwala sa mangyayaring ito. So sabi ni Apostol Pablo sa kanyang preaching, we believe and therefore we speak. So sa mga preachers na kagaya ko na nagpipreach o nagtuturo ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus dito, at kagaya ko rin, ay ako ay maniniwala sa pangyayaring ito, kaya't tinuturo ko sa inyo o idinidiscuss ko sa inyo, mga kapatid. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ang talagang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay maliwanagan kung ano talaga ang mangyayari sa event na iyon na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus mismo ay sinabi niya sa prophecy niya at saka sa nung bagong namatay siya, at mababasa natin doon sa John chapter 14 verse 1, nung ang ating Panginoong Hesus ay malapit nang mamatay o maipako doon sa cross, ay ito ang sinabi sa kanyang mga alagad. At sabi niya, John 14, 1-6, sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, o ibig sabihin, you believe in God the Father, believe also in me. So, yun ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesus. At sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and take you unto myself, so that where I am, there you may be also. So, iyon ang promise ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya, na maski man siya ay maipako sa krus at mamatay, at mabuhay muli, at pagkatapos ay siya ay babalik sa kanyang ama, ay darating din yung panahon na siya ay babalik at kukunin niya yung mga alagad niya o yung lahat ng mga naniniwala sa kanya, o sabihin na nga natin yung mga believers o yung mga tinuturo ng Biblia na church or iglesia ng Panginoong Hesus. At ganoon din mababasa natin sa, sabi natin sa 4 Gospels ng ating Panginoong Hesus, mababasa natin doon ang prophecy ng ating Panginoon Hesus tungkol sa ikalawang pagdating niya, doon sa Matthew chapter 24, at doon sa Mark chapter 13, at doon sa Luke chapter 21. At ito ang prophecy niya na siya ay darating sa proper time. Kaya makikita natin din dito na ang kanyang alagad o ang mga disciples ay supplemented itong sinasabi ng ating Panginoong Hesus, at nagtuturo sila o kinumpleto nila ang wagas ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. So, kung ano ang
yung sequence ng pangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, gusto ko pong liwanagin natin itong nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17 ay dito sinalita ng Apostol Pablo kung paano yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, gusto ko pong basahin sa inyo itong chapter 4 verse 13 to 17 at i-analyze natin kung paano itong pagdating ng ating Panginoong Jesus at paano yung salubong ng mga naniniwala sa Kanya. So, basahin ko dito sa Bible bago ko ipaliwanag sa inyo. Sabi dito, "But I do not want you to be ignorant, brothers, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord." Ito po ay tungkol sa pangyayari sa mga believers. At it is concentrated sa pangyayari sa mga believers. Hindi niya sinasalita kung ano ang pangyayari sa maraming doktrina sa Bible tungkol doon sa naririnig ninyo o yung mga hindi nakakarinig tungkol doon sa doktrina about the tribulation period at about the 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. So, wala dito, hindi nasabi dito. Ang nasabi dito ay tungkol sa pangyayari sa mga exclusively sa mga naniniwala kay ating Panginoong Heso Kristo. So, i-discuss po natin kung paano mangyayari ito. So, sabi dito ni Apostol Pablo, gusto kong sabihin sa inyo na mga Tesalonica na kayong may relatives o parents na namatay ay sana ay hindi kayo mawalan ng pag-asa kagaya ng mga ibang tao na walang pag-asa, sabi niya. So, ang ibig sabihin dito, in our life, it is natural na kung may mamatay sa ating mga relatives, ama natin o mga anak natin, ay very sorrowful tayo sapagkat sila ay nawala sa atin. At parang wala nang tsansa na makita pa natin sila. So, ganyan ang feeling ng karamihan ng tao dito sa mundo, mas lalo na sa hindi naniniwala sa salita ng Diyos o hindi nakaalam tungkol sa salita ng Diyos. Pero sabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonica, ito ang sasabihin ko sa inyo para kayo ay mabigyan ng pag-asa o hope
para hindi kayo kagaya ng mga ibang tao na wala silang pag-asa. At ipaniliwanag dito ang pangyayari. At sabi dito, kung tayo ay naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay namatay at siya ay nabuhay muli, ganon din ang Diyos, kung babalik si Kristo, ay isama niya yung kaluluwa ng mga namatay. Ito ang ibig sabihin ng Apostol Pablo. So, ito ang pangyayari sa pagpunta ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. So sabi dito, para kayo ay maliwanagan kung paano ang pagpupunta ng ating Panginoong Hesus dito. Sabi dito, kung pupunta ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesus dito sa mundo, dito sa verse 16, sabi dito, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel. Ang ating Panginoong Hesus na manggagaling sa langit, kung ano ang langit na yon, hindi natin alam kasi limited ang pagkaalam nating mga tao. Pero we just believe na ito ang salita ng Diyos, na ang ating Panginoong Hesus ay manggaling sa langit. He will descend, babalik dito sa mundo. At sabi dito, He will descend in the air. At itong lugar na ito na in the air ay hindi natin alam kung saan itong lugar, kung ano ang pangalan nitong lugar. Sapagkat alam naman natin na ang tao ay limited sa mga universe natin. Hindi limited lang ang understanding natin sa mga maraming sa kalangitan. Kaya't ang mga scientists ay pilit nilang pinapaliwanag sa atin kung ano itong mga heavenly bodies. At talagang limited ang pagka-understand ng tao tungkol sa mga sinasabi nating heavenly bodies. So, hindi natin kayang madiscover kung ano itong mga heavenly bodies. Pero dito sa salita ng Diyos, sabi lang dito, in the air, kung ano yung lugar na yon na pagpupuntahan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, in the air, it is between the earth and the heavens, sapagkat sabi dito, ang ating Panginoong Hesus ay He will descend, pabalik dito, pabalik in the air. From heaven, He will go in the air, kung anong lugar yun na in the air. At isama niya yung kaluluwa ng mga naniniwala or believers. He will bring with Him, ito ang sabi dito, He will bring with Him those who died, yung mga namatay na Kristiyano. Ibig sabihin, yung spirit o yung kaluluwa ng mga namatay ng Kristiyano o namatay ng tao na sila ay Kristiyano o believers on the Lord Jesus Christ, ay they will come together with the Lord Jesus Christ in the air. So, yon ang unang maliwanag na intindihin natin. So, ngayon, kung ang ating Panginoong Hesus ay pupunta in the air, at sabi natin, with a shout of the archangel and with a trump of God, at mangyaring marinig ng lahat sa mundo yung shout of an archangel and with the trump of God. At kung pupunta ang ating Panginoong Hesus doon sa air, ay yung mga believers dito na tao na nabubuhay, so
ganito ang mangyayari. Sabi dito, the dead in Christ will rise first. Ibig sabihin, yung mga bodies ng namatay kay Kristo, hindi yung kaluluwa nila, ang kaluluwa nila ang mag-arise. Yung mga bodies nila, yung earthly bodies nila, maski man ano man nangyari yon, maski man na-cremate yung katawan ng namatay na yon na tao, sa power ng Panginoong Jesus ay mabubuo yung katawan ng namatay yung na tao. At sabi doon, the dead in Christ will rise first. Ibig sabihin, yung naniwala kay ating Panginoong Hesus Kristo na namatay na. Lahat ng naniwala kay ating Panginoong Hesus Kristo na namatay. They were Christians, but they died. So, when our Lord Jesus Christ will return, it says here, yung mga dead bodies ng mga namatay na Kristiyano ay they will arise. So, ito ang sabi dito rin. They will arise. So, basahin natin. Ano ang sabi dito? Sabi dito, and the dead in Christ will rise first. Mag-arise muna yung mga Kristiyanong namatay kay Kristo, yung mga bodies nila. At sabi dito, yung mga nabubuhay na Kristiyano ay they also will be caught up together, or they will be raptured to meet the Lord in the air. So together with this dead Christian bodies of these dead Christian people, all of them, the dead and the living Christians, yung mga nabubuhay pang mga Kristiyano, ay they will be caught up or they will be raptured together with these dead bodies to meet the Lord in the air. Ito ang ibig sabihin dito. So, hindi ang mga Kristiyano, buhay man o namatay, ay hindi ang ating Panginoong Hesus ang pupunta dito sa mundo upang kukunin nila dito sa mundo. Kundi, ang mga Kristiyano ay they will meet the Lord in the air. Iyon ang sabi ng Bible. At sabi ko nga kanina, di natin alam kung ano yung pangalan ng lugar na yun na air. Pero it is a certain place wherein the Lord Jesus Christ and the believers will meet together in the air. So, yun ang pangyayari. When the Lord Jesus Christ will return from heaven, together with the souls of those who are dead, they will stay in the air. And then, the Christian people who are alive here on earth, and the bodies of those Christian people who were dead, will arise, and together, they will be caught up in the air. Together they will be caught up to meet the Lord in the air. So, yun ang tunay na pangyayari. So, that event will be, sabi nga natin dito, that event will be the greatest event that will happen in the history of men. Sapagkat yon ay maliwanag na tinuturo ng salita ng Diyos. So, going further to learn the Word of God, we can learn that in the air, when the Christian people and the Lord Jesus Christ will meet in the air, there in the air, there will happen to be what they call the marriage of the Lamb, yung pag-asawa ni Kristo at ang kanyang nobya, sapagkat yung mga believers o yung church ay
it is considered the bride of the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ as the Savior of this church is considered as the bridegroom. So this is the spiritual significance uh, about human marriage. So the marriage, the union of Christ and His church is compared to the marriage between a man and a woman. So a man and a woman will be married together, and they will be united together, and they will be one. So the spiritual significance about our Lord Jesus Christ in the believers, both small in grace, whatever they are or whoever they are, as long as they are believers on the Lord Jesus Christ, and they were washed in the blood of the Lamb, and uh, they were baptized, or they were uh, ano yun, they were sealed by the Spirit of God. So all those believers who are sealed by the Spirit of God, they are members of this church of our Lord Jesus Christ, called the bride of the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ is the bridegroom. And together in the air, there will be a so-called marriage supper or marriage celebration between Christ and the believers. And maybe yung mga host o yung mga witness ng pagmi-marriage ng Panginoon at ng believers ay yung mga anghel ng Panginoong Diyos. So, ito ang tunay na mangyayari in the near future. So, because we are concentrating only about this meeting of the believers and our Lord Jesus Christ in the air, and so this is what we are only going to discuss. We will not discuss of what will happen after the marriage of the Lord Jesus Christ. But notice that the union of the Lord Jesus Christ and the church in the air is the most awaited and greatest event that will happen in history, as the Bible taught about it, or about this uh, great doctrine of the church, which is so-called the rapture of the church. So, brothers and sisters, I hope uh, you will you can have better better understanding of what will happen when our Lord Jesus Christ will return. Sapagkat many cannot understand and many cannot believe how this rapture of the church will happen. But those who know the Word of God and who are learning the Word of God, and uh, who were forgiven by our Lord Jesus Christ, and who were, as I said kanina, who were ano yun, who were sealed by the Holy Spirit of God, they know very well what will happen in the near future. And so this is what this word, or the Christian people in this word, are uh, so much awaiting for to happen to them. So, brothers and sisters, may God bless you as you continue to study with me about the Word of God and about the plan of God for the future, especially for the Christian people all around the world, all
or all over the world. So this is not concerning only for the Christian people in the Philippines or in uh, in a particular area, but this word of God is applicable to all Christian people all around the world, whatever their race are, whatever their whatever kind of people they are. If they believe on the Lord Jesus Christ, they will be a part of this so-called great event, which is the rapture of the church. So thank you very much. Uh, I'm praying for you continually, and God bless you. Thank you so much.